Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1129 full chapter. Pinakita na nga ang Peking Sun God na to. Siya nga walang iba kundi si Road ng New Giant Warrior Pirates. Pinatikim nga siya ng napakatinding kidlat ni Nami at sa last part makakalabas na nga dyan ng mga Straw Hat. Kaya ayun, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1129 natang title nga nito ay Living Doll. Sa cover page dumating nga rito sa Amigasa Village yung si Yamato at nakita niya nga dyan si Shinobu at si Tama habang nagte-training ang mga ito sa pagiging kunoichi. Ninja na nga talagang datingan dyan ni Tama, meron nga siyang espada at mga kunay, habang si Shinobu naman bumalik na nga sa pagiging mataba. At eto nga nagsimula ang chapter kung saan talagang nagpapanik na ang mga tao dyan sa Lego Kingdom. Nagmamakaawa nga sila at huminahon daw ang Sun God. Nakita nga nilang napakaraming mga apoy at nasisira na nga rin daw ang kalangitan. Kaya nasabi nga nila na mukhang matatapos ng araw ang mundo. So nagpapakita lang na talagang pinaniniwalaan ng mga tao rito na totoo nga ang lugar na yan. At siguro dahil nga yan sa talagang matagal na sila diyang kinulong ng Peking Sun God na to. At dito sinabi nga ng Sun God na yan na hindi niya nga raw mapapatawad ang mga living dolls na yan na sumira sa temple niya. Pati na nga rin daw yung mga kawawa niyang pet, meaning yung mga servant niya raw. At dito nga sa panel na to talagang ipinapakitang wasak nga yung kwarto, patuloy ngang nasusunog dyan at talagang bagsak nga ang mga pet na yan ng Peking Sun God. Meanwhile, patuloy nga sa pagtaka sa mga Straw Hat. Sabi nga ni Nami nakakatakot nga raw ang giant na yon. Sabi naman ni Chopper mas mukha raw itong demon kesa sa God. Napansin naman ni Luffy at Usopp na nandyan ang araw sila sa may town, kaya sinabihan nga ni Luffy ang pusa na tumalon para hindi nga masira ang mga bahay dyan. Mukhang naglaan nga raw ng madaming oras ang giant na yun para mabuo yan, kaya tumakas nga raw sila na hindi sinisira ang pinaghirapan nito. Pero tingin ko nga talagang tuluyang masisira yung diorama dahil sa gawa nga ito sa bubog at nagkakarak nga ito. At hindi nga rin makatarungan na kinukulong niya yung mga tao dyan at ginagawang living doll. Meanwhile, sinabihan naman ng Peking Sun God si Iskat na tumigil nga ito at bakit raw nito tinutulungan ng mga yan. Pero patuloy nga lang tumatakbo dyan ng pusa, napakabilis nga nito. At sabi ni Usopp madali nga lang daw nilang mararating yung kabilang side dahil sa bilis ng pusang yan. Napatanong nga si Luffy kung saan babanda yon. At sabi naman ni Usopp kailangan nga lang daw nilang sundan yung blueprint. Pero bigla na nga lang itong tinapon dyan ni Nami. At yun pala dahil sa memorize niya na raw lahat ito. At mula nga dyan tinuro ni Nami yung mirror sa unahan, nagre-reflect nga dun yung nangyayaring sunog sa kabila at yung mga ulap nga rin daw dyan nilagay lamang at sinabit. Sabi naman ni Zoro ang lugar nga raw na ito talagang mukhang napakalaki, pero isa nga lang daw talaga itong kwarto ng isang giant. At sabi naman ni Sanji yung horizon nga raw parang walang katapusan. Pero syempre dahil nga lang yun sa reflection ng mirror. Sabi naman ni Nami wag na nga raw mag-alala pa ang mga ito. Ang kailangan nga lang daw nilang gawin magpatuloy na tumakas ng diretso. At mula nga rito mga tol ipinakita nga mismo yung blueprint ng lugar na yan. So maliit na bahagi nga lang yung giant temple na nasusunog na nga ngayon. Nasa 1/3 nga lang siguro ito, habang yung buong diorama naman nasa 2/3 nga ng buong kwarto. Nasa kabilang side nga ng diorama yung town at makikita nga natin dyan na yung Yggdrasil tree nasa mismong mirror. So meaning yung kalahati nga ng punong yan reflection lamang. At kailangan nga lang tumakbo ng mga Straw Hat ng diretso dyan at nasa gitna na nga sila dyan ng buong diorama. Sabi naman dito ng Peking Sun God kung naniniwala raw ang mga yan sa blueprint nagkakamali nga raw ang mga ito dahil ang lugar nga raw na yan ay totoo at yan nga raw giant detention center. So ayun, tingin ko nga talagang merong lugar dyan sa Elbap na talagang pinaggayahan itong Peking Sun God. At maring ang lugar nga na yun yung mismong sinasabi niya na giant detention center na siya nga pinagkukulungan ng mga giant. At yun mula nga dyan huhulihin na nga ng Peking Sun God ang mga Straw Hat gamit ang net dyan sa weapon niya. At nagtataka naman si Sanji kung bakit parang pareho nga raw sa mga samurai kung magsalita ito. At kasunod nga niyan talagang sinilo na nga ng Sun God si Iskat kasama ang mga Straw Hat habang sinasabi niya nga na ang facility nga raw na yan design para masigurong hindi makakataka sa wall dyan ng mga giant. Kahit nga raw marating yung kabilang side, tingin ba raw ng mga ito makakalamba sila doon. Habang ipinakitang huling-huli na nga rito si Iskat, habang hindi naman makapaniwala ang mga tao dyan na kasama nga ng pusa ang mga taong yan. Pero hindi nga papayag si Zoro at Sanji na hulihin na lamang sila basta. Gumamit nga si Zoro ng one sword style at parang iprit jambe naman ang ginamit ni Sanji. At kasunod nga niyan talagang napakadali nga lang nilang winasak ang iron net na yan
ng Giant. At dahil dyan talagang biglang-bigla nga ang Peking Sun God dahil sa gawa nga raw yun sa metal wire. At kahit nga raw ang Mighty Air God talagang kayang hulihin ng net na yon. Pero mula nga dyan sinabi nga ng mga tao ang nangyari sa Air God. At ipinakita nga rito nakalansay na nga at yan mismo yung kinahaing rabbit nila Luffy. Nakita nga raw ng mga tao dyan nasunog na ang katawan ng Mighty Air God. Akala raw nila hindi nalalala pa yung mga problema pero nag-crack na nga rin daw yung kalangitan. At mukhang sumpa nga raw talaga ang araw na to. Lalo namang nanggigil ang Peking Sun God, tinalo raw ng mga ito ang gold bunny niya at talagang hindi nga sila makapaniwala dahil sa carnivorous rabbit daw yan. At ipinakita na nga dyan ang sinasabing Mighty Air God nung hindi pa ito minumukbang ni Luffy. So rabbit nga talaga yung tenga niya pero yung mga ngipin niya nga talagang napakatatalas. Pero dito nga parang mas lalong nasiyahan pang Peking Sun God. Tumatawa nga siya dyan, napaka-lovely daw at napaka-precious ng mundong ito. Ang napakagandang kwento nga raw mangyayari sa miniature garden niya. Talagang nagkakaroon nga raw ng buhay ito at saksi nga raw siya doon. Habang yung mga tao nga dyan syempre talagang nababahala na. At dagdag pa nga rito ng Peking Sun God talagang in-underestimate niya nga raw ang mga yon. Pero goosebumps nga raw ito para sa kanya. May nagpakita nga raw na masasama habang isinisilang naman ng mga hero sa mundong itong ginawa niya. Isa nga raw itong history at ito nga raw ang kagandahan ng mga living dolls niya. Minimalist na mundo at kanya nga raw lahat dito. So ayun, talagang masyadong malawak ang imagination ng Peking Sun God na to. Talagang Diyos na Diyos nga yung turing niya sa sarili niya at masyado niya nga talagang ina-underestimate ang mga straw hat. Habang ayun yung mga tao nga dyan sinabing yan na nga raw yung chance nila para tumakas. Tumakbo na nga raw sila hanggang kaya nila at sabihin na nga raw ito sa iba pa. Habang si Luffy naman nagtataka kung bakit daw tumatawa ang Giant na yon. Pero sabi pa nga rito ng Peking Sun God, live drama nga raw ang nangyayari sa mismong mga kamay niya. Si Haro din nga raw ni-recognize ito pero siya raw ay hindi. At tignan nga raw nila kung ano ang magagawa nito. Habang si Usopp naman ginamit na nga ang kanyang Little Green Star Skullbone Grass. Inatake niya na nga talaga yung mirror. Napakatindi nga ng pagsabog dyan. At kahit nga ang Peking Sun God talagang biglang-bigla sa mga pangyayari. Nabasag nga talaga dyan ang mirror pero halos wala ngang nangyari sa wall. Kaya sabi nga ni Luffy malakas nga raw yan kaya ipaubaya na nga lang daw ito sa kanya. Meanwhile tumatawa pa nga rin dito ang Peking Sun God. Napakaganda nga raw ng chapter na to. Hindi siya makapaniwala na ang mahihinang yan nilalabanan ng kapalaran nila pero ang mapait na pagkatalo nga raw at pagsisisi ng mga ito ang siyang magpapakita ng katauhan nila. At yung setbacks nga raw at disappointment nagpapakita ng core ng character development. Talagang napakasaya nga raw panoorin ito pero yung ginagawa nga raw na effort ng mga yan para makatakas napapaiyak siya. At talagang natutuwa nga raw siya na napunta yung mga yan sa kanya. At tinawag niya nga mismo ang mga straw hat sa pangalan nila. Si Luffy taso, Zoro taso, Nami taso, Usopp taso, San taso at Cho taso. At talagang napatanong na nga lang dyan yung si Nami kung bakit daw alam nito ang mga pangalan nila. At napatanong naman si Chopper kung ano ba yung taso na dinudugto nga sa mga pangalan nila. So parang pareho nga sa Wano na tinatawag nga si Luffy na Luffy Taro. At parang paggala nga rin daw yung taso na dinudugtong ng Peking Sun God sa pangalan nila. Pero ayun dito si Luffy nga talagang babanat na para basagin ang wall. Oras na nga raw ito para sa konting fourth gear. At makikita nga natin dyan na talagang in-stretch niya na ang kamay niya. Fourth gear nga talaga ito pero tanging kamay niya nga lang yung nag-transform. Napaka-useful nga ng bagong ability ito ni Luffy mga tol dahil sa hindi niya na nga kailangang mag-fully transform. Napaka-versatile nga nito at efficient at maganda kung ganito na lamang ang gamitin niya pag hindi nga mahirap yung aatakihin niya. Pero ayun, bago nga tumama yan, dito muna tayo kay Nami at Usopp. Tinanong nga ni Nami si Usopp na diba wala raw dapat sisihin sa mga natural disaster. Sagot naman ni Usopp, ang ibig sabihin ba raw ni Nami mga lindol, pagbaha at pagbagyo, wala nga raw talagang dapat sisihin dahil sa nangyayari nga raw talaga yon. Sabi naman ni Nami maganda raw kung ganon dahil siguradong ang Giant nga raw na yun ang naglagay sa kanila sa sitwasyong ito at talagang naiinis na nga raw siya. Pero parang tutol nga si Usopp dahil sa Giant nga ito. Sabay lapit naman dyan ni Sanji, hindi nga maipaliwanag yung mukha niya, naiiyak nga siya. Nagigets na nga raw talaga ang galit niyang si Nami kung siya nga raw talagang hindi niya mapapatawa dito at dudurugin pa niya raw ang Giant na yan gamit ang mga paa niya. Sinaway na nga dyan yung si Sanji pero mula nga dyan nagkaroon na nga ng flashback ng Peking Sun God. At dyan na nga na-reveal mga tol na ang Peking Sun God nga na yan walang iba kundi si Road, ang navigator ng New Giant Warrior Pirates na siyang pinamumunuan nga ni Haro din nakasali sa Straw Hat Grand Fleet.
Ipinakita nga na kumuha pala sa Thousand Sunny walang iba kundi ang uwak na Mugi, at talagang biglang-bigla nga siya dyan dahil ang nakuha pala ng uwak niya walang iba kundi ang Straw Hat Pirates. Hindi nga rin siya makapaniwala dahil sa ginaguide nga ang mga ito ng Warrior Giant Pirates, at talagang tulog na tulog nga lang dyan niyang sila Luffy. Naisip nga ni Road na maaring may nangyaring araw sa mga ito, at kung galing Egghead ang mga ito maaring napadaan daw sa Sleeping Mist Belt. So siguradong nangyari nga yun mga tol dahil sa talagang tulog na tulog nga sila Luffy. Bukod dun alam nating nag-celebrate nga sila at talagang nag-inom, at dumagdag pa nga rin syempre yung epekto ng ininom nilang Green Fairy. At mula nga dyan nagkaroon nga ng konting flashback nung time na sumali nga si Haro din sa Straw Hat Grand Fleet, at talagang tutol nga dun niyang si Road. At dahil nga sa pagkakahuli ni Road sa mga Straw Hat talagang tuwang-tuwa nga siya. Basta na nga lang daw sumali sa mga yan si Haro din, at gusto nga raw nito na silang mga New Giant Warrior Pirates pagsilbihan niyang si Straw Hat. Pero ang Elbap Strongest Warrior nga raw talagang hindi napapasunod ng isang tao, at wala ba raw talagang pride si Haro din. At mula nga dyan hawak niya nga sa kamay niya si Luffy at Nami. Napakaliit nga raw at mahina ang katawan ng mga ito, at tinawag niya naman na rin niya nga raw yang si Nami. Grabe nga yung mukha niya dyan, mukhang sabik na sabik nga siya, pero parang magigising na nga dyan yang si Nami, kaya nag-spray nga siya ng sleeping gas. At naisip niya nga na magpatuloy lamang sa pagtulog ang mga ito, at sorpresahin niya na lamang paggising. At mula nga dyan mga tol balik nga sa present, at sinabi nga ni Road sa mga Straw Hat na mukhang wala raw ang mga itong clue kung nasaan sila. Tumakbo nga lang daw ang mga ito dyan, pero pagsisilbihan na nga raw siya ng mga yan. Pero mula nga rito talagang biglang-bigla nga ang peking Sun God na yan dahil sa napakaitim na nga ng ulap dyan. At yan nga syempre dahil kay Nami at Sus. Biglang-bigla nga dyan ang peking Sun God, at napatanong kung ano nga yan, at hindi niya nga raw talaga naalalang ginawa niya yan. Tinanong naman ni Nami kung ready na ba raw yang si Sus. Sagot naman ito talagang humihiyaw na nga raw siya para pakawalan nito, at kasunod nga niya ayan na nga, bagang! Binanata na nga talaga ni Nami at Sus ang peking Sun God na si Road. Sapul na sapul nga ito, at grabe yung tindi ng lightning na tumama sa kanya. Wasak nga dyan ang paligid, at talagang sigaw na nga lang dyan ang peking Sun God. Hindi na nga ipinakita kung anong nangyari sa kanya matapos yan, pero sana nga talagang tinalo na siya ni Nami gamit ang kidlat na yon. Masyado niya nga minamalit ang mga Straw Hat, napakababa ng tingin niya sa mga tao, pero siguradong yung lakas niya nga nasa level lang din ni Haro din, o hindi na nga lalakas pa doon. Matinding ganti na nga lang dito ni Nami dahil sa talagang pinag-iinteresan nga siya, at maganda na makatakas nga rin yung ibang mga taong kinulong niya dyan sa gawa-gawa niyang mundo. At yun, cut na nga rito kay Luffy kung saan talagang babanat na nga siya. Hindi pa niya nga raw gusto, pero kailangan na nilang umalis, at nagbabay na nga siya dyan sa Black Kingdom. Sabi naman ni Zoro, ayun finally aalis na nga raw sila. Tumawa naman si Sanji, at bagay nga lang daw yun sa manyak na giant na yan. Habang si Usopp naman talagang nagdadasal, at sana raw talagang Elbap na yung lalabasan nila. At kasunod nga niya ayan na nga, bagang! Ginamit na nga dyan ni Luffy ang attacking Kongan, at talagang binasag niya na nga ang wall. Tuwang-tuwa nga sila dyan, finally malaya na nga raw sila. Habang sa last panel naman nakangiti nga si Luffy at nakatingin pataas, at nasabi niya nga na so yun, hindi pa nga talaga malinaw mga tol kung ano ba ang lalabasan na ito ng mga Straw Hat. Kung may sarili kasing barko etong si Road, maaring nasa barko nga lang sila, at maaring ang lalabasan nga ng mga Straw Hat dyan dagat. Pero ayun, mas mataas nga ang chance na nasa Elbap na nga talaga sila. Yun nga ang talagang pinapanalangin ni Usopp, at yun nga talaga ang lugar na pupuntahan nila. At yun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood, at mag-iingat kayo palagi. Bagang!